Good day guys! Welcome sa isa na naman nating DIY adventure, and for today's video ay mag-a-assemble tayo ng isang battery pack. At ang battery pack na gagawin pala natin guys ay isang 12 volts 30Ah na lithium iron phosphate battery. So guys, let's go! At ito nga pala yung gagamitin nating battery guys. Ito yung 32140 cylindrical na LiFePO4 battery. So ito ay may capacity na 15Ah per cell. At yun nga pala guys, dahil 32140 siya, so buong akala ko ang kanyang diameter ay nasa 32mm din. So expect ko kakasya siya sa battery holder ng 32650, pero hindi pala. Kaya ang ginawa ko guys ay sinukat ko na lang yung diameter ng ating 32140 battery at na-find out natin na nasa 33 point something yung kanyang diameter. So ang kasukat niya na battery holder ay yung para sa 33140. Kaya umorder tayo nun guys at yun yung ginamit natin. At before nga pala tayo magbuo ng isang battery pack guys, ay make sure natin na nakapag top balance tayo or na-balance natin yung ating mga cells para in the future masahaba ang buhay ng ating cells. So ayan guys, kung makikita nyo, nag top balance muna tayo. At ayan guys, bali nailagay na natin sa battery holder yung ating mga cells at na-connect na rin natin. So hindi ko na siya guys na videohan habang binubuo kasi wala tayong tagahawak. Anyway, ay i-walk through ko na lang kayo kung paano ko siya i-connect. I-take note lang natin guys na pag LiFePO4 battery ang gamit natin, kailangan natin mag-series ng 4 na cells para makabuo tayo ng 12 volts. And then kailangan na lang natin mag-parallel na lang ng another set of cells para dumagdag ang capacity. Kaya kung makikita nyo guys, naging 8 cells yung ginamit natin. Bali, dalawa yung set na siniris natin and then ipinarallel natin sila sa isa't isa. Kaya naging 8 cells lahat yung ginamit natin. At ayan guys, kung makikita nyo, yan yung main positive ng ating battery pack. So, nagparallel lang tayo ng dalawa. At ang cell na to guys ay nakaseries din sa mga kasunuran niyang cells. So ayan guys, makikita nyo connected sila lahat. So yung katabi niya sa papuntang right at yung papunta naman sa likod. So ayan guys, ay magkakadugtong lang naman yan. Makikita nyo, ayan siya guys, connected na dyan sa taas, papunta doon sa kabila. And then bababa ulit yan guys. And then sa ilalim niya, ayan, so nakakonect na siya doon sa pinakadulong cell. Yan, so mapapansin nyo guys, nakaparallel lang naman yung iba. And then pag akyat nyan guys, ayan, bale siya na yung ating magiging main negative. So nakaparallel din lang sa kabila. So ganun lang naman kasimple guys, yan yung main positive natin. Connection sa gitna, and then pinakadulo ay main negative. Bali sa battery cell pala na to guys, ay take note natin na yung may white lining sa ibabaw ayun yung kanyang positive side, at yung plain metal naman sa ilalim ayun yung kanyang negative side. At sa ganitong configuration guys ay makukuha natin yung ating 12 volts at ang ating capacity naman ay nasa 30 ampere hour na. Since ang ating battery cell ay 15 ampere hour per cell, bali nagparallel tayo ng isa. So makukuha natin ngayon yung 30 ampere hour. At ang next na gagawin natin guys ay mag-connect ng BMS at active balancer. At magkakabit na nga tayo guys ng ating BMS. So before natin siya i-fix talaga na nakasulda, ay i-walk through ko muna kayo kung saan natin i-connect yung bawat isang wire ng ating BMS. At pagpasensyahan nyo na rin pala guys yung ating karton, no? So ang pinaka-advisable talagang gamitin yan is yung epoxy fiberboard. So ginamit lang muna natin ito pansamantala. Unahin natin guys yung kanyang red wire. So yun guys, yung red wire ay pupunta yan sa ating main positive.
So tandaan natin guys, huwag natin itong mabaliktad kasi pwedeng masira yung ating battery or yung ating BMS. So dyan siya papunta guys. Ang next naman natin guys ay yung ating yellow wire. So yung yellow wire ay pupunta siya doon sa in between ng next na cell ng battery. So ayan guys, masusundan nyo naman kung saan pumunta yung wire. So hindi pa natin yan guys isinulda. So walk through muna ito guys bago natin siya i-fix para masundan nyo rin kung saan yung connection ng ating bawat wire. So ang next natin guys ay yung blue wire. So yung blue wire naman ay papunta dun sa in between nung next cell or yung pagitan ng number 2 and number 3 cell natin guys. Yan guys, so dyan siya papunta. So ang next wire natin guys ay yung ating white wire. At ito naman guys ay pupunta sa pagitan ng ating number 3 and number 4 cell. So ayan guys, yung connection niya. Diyan siya pupunta. And then yung last na wire natin guys ay yung black wire, which is pupunta naman sa kanyang main negative ng ating battery pack. So take note guys, main negative ng ating battery pack. So ayan guys, dyan siya pupunta ngayon. So dyan natin siya isusulda. Pwede rin siyang ipitin guys ng mga screw or ng nuts. Pwede rin tayong mag-ipit na rin lang kung ayaw nyo nang nakasulda. So yung the rest na wirings naman guys ito, ayan, yung B- niya ay pupunta rin sa main negative. However, ang gagamitin natin dyan guys ay malaking wire na. Kasi malaking current na yung dadaloy dyan. Ayan guys. So yung next naman guys, kung mapapansin nyo, yung P- at C-. Bali yung P- natin guys, yun na yung pinaka-output natin for negative. So hindi tayo kukuha direct sa cell, kundi dyan na mismo. Negative pa rin naman yan pero sa BMS na. At yung positive naman natin guys ng pag-charge at positive ng output ay dyan na rin nakadirect sa main positive ng ating battery pack. So yung charging naman niya guys ay dyan pupunta sa C- kasi ang BMS na to guys ay separate port kung tawagin. Iba yung kanyang output at nakaseparate yung kanyang charging port. So dyan naman papasok guys sa C- yung ating charging. So bali ganun lang guys yung connection ng ating BMS. At ito rin pala guys yung diagram ng ating wiring connection ng BMS para meron kayong reference. So pwede nyo itong i-screenshot guys. So dito naman tayo guys sa ating active balancer. So kung kanina sa BMS ay para sa protection ng ating battery. So si active balancer naman ay para ma-maintain ang balance ng voltage between each cell. So importante rin ito guys para humaba ang buhay ng ating battery cells guys. So again guys ay walk through ulit tayo kung saan natin i-connect yung mga wires ng ating active balancer. So pinakauna guys ay itong ating black wire, which is napaka-importante guys. So ito ay pupunta sa ating main negative ng ating battery pack. So tandaan natin guys na wag natin itong mababaliktad kasi pwedeng masira yung ating active balancer. So yun lang naman guys, pupunta siya doon sa ating main negative ng ating battery pack. At yung mga succeeding wires guys ay pasunod-sunod na rin yan in between ng bawat cells. So magkakasunod din lang naman yan guys. Yung kasunod yan ay bali pupunta na sa number 4 and number 3 in between. And then yung susunod na wire guys, so wala na siyang color coding, bali
i-ano nyo na lang yung sino yung magkakasunod. Bali, ang papatak naman yan ay sa laging pagitan ng bawat cells. At yung pinakahuling wire guys ay pupunta naman sa pinaka main positive. So once na yung last wire ay pumatak sa main positive, so ibig sabihin tama yung connection nyo guys. At pag magko-connect nga pala tayo ng ating mga wire na yan, ay wag muna nating i-connect sa ating main board hanggat hindi tayo tapos magsolda. So once sigurado na tayo na tama yung connection natin, that's the time na i-connect lang natin siya sa ating board para maiwasan yung mga accidental na short, or kung may mali man tayo sa ating connection ay ma-review muna natin, masigurado natin na tama bago natin i-connect ang ating board. So ganun din guys doon sa ating BMS. Habang nagko-connect tayo ng ating mga wires ay wag muna natin ikakabit yung ating main board. So ayun guys, na-walk through na natin yung ating connection. So subukan na nating i-connect talaga siya sa ating battery pack. At ayan guys, na-connect na natin ang ating BMS at active balancer. So kung ano yung winoctro natin kanina, ganon na ganon guys yung connection natin. So makikita nyo may indicator light na yung ating active balancer, meaning functioning na siya at tama naman yung connection natin. So yun guys, kanina yung connection natin, i-finix ko na lang at isinolda. So yun na yun guys, yung ating connection, walang pinagbago. So ayan guys, makikita nyo ay buo na yung ating battery pack almost. So kung talagang gagamitin natin ito ng pangmatagalan, kailangan lang natin i-secure yung ating battery pack. Balutin natin siya ng mga talagang standard na pambalot kagaya ng shrink wrap or ng mga epoxy fiber board. At yung main negative ng ating battery pack guys ay nakakonect na rin sa ating BMS. Kagaya nung sinasabi ko kanina, gumamit tayo ng mas makapal na wire. Kasi main output na yan papunta ng BMS. So bubuhat ng malaking current yan guys. So hindi pa tayo nag-connect dito ng para sa output guys. At ngayon guys, magsusukat muna tayo ng ating voltage output para ma-make sure natin na buhay yung ating BMS at functioning. So ang indication lang naman yan guys ay dapat from our main positive ng ating battery at sa negative output ng ating BMS ay meron tayong makuhang pack voltage or yung battery pack voltage ay dapat masusukat natin doon. So ayan guys, may normal voltage output tayo. So ibig sabihin okay yung battery pack natin and working din yung ating BMS. At dahil may normal output na guys ang ating battery pack, ay kailangan naman nating subukan siya kung tatanggap ba siya ng charging voltage. So in this case, ang gagamitin talaga natin guys ay yung ating car battery charger. So ang charger naman na to guys ay smart charger din. At maliban sa lead acid ay supported niya rin ang charging ng LiPo4 batteries. At ayan guys, makikita nyo na i-connect na natin yung ating battery charger. Bali yung kanyang clamp ay nakakonect na. At wala namang masamang nangyari sa ating battery pack. Ayan, so normal naman siya. At ayan, makikita nyo charging na siya guys. So ito yung magandang indication na tumatanggap siya ng charging voltage. Sa pagkanito guys na meron tayong kaninang nasukat na good output at na-charge din natin siya. So ibig sabihin working na ang ating battery pack. At dahil working na siya guys ay gagamitin natin siya sa ating next project na mini power station. So maraming salamat guys.